po mga kaibigan at mga kapatid, narito na naman po ang iyong programang Expose the Truth upang mag-aral po tayo tungkol po sa mga bagay na dapat nating malaman tungkol po sa banal na kasulatan na mga katotohanan. Napakaganda yung topic na gusto ko pong pag-aralan po natin at iparating sa inyo mga kaibigan. Isang topic na gigimbal sa bawat isa na makakarinig. Kasi matagal na panahon na tayo po mga kaibigan ay nalinlang, lalong-lalo yung mga kaibigan natin na kaanib sa iglesyang ito na gusto ko pong pag-usapan po natin. Hindi po ito pang-atake mga kapatid, kundi ito po ay pagtuturo o pagtutuwid sa katotohanan tungkol po sa banal na kasulatan. Ang gusto ko pong topic na ating pag-aralan sa araw na ito ay yung topic na sinasabi po ng mga kaibigan nating mga taga-punto por punto na Iglesia Katolika daw ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay pinatutunayan daw ayon sa Biblia at ayon sa history. So ito yung gusto kong tutulan. Totoo nga ba mga kaibigan na Iglesia Katolika ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo? At ito ay pinatutunayan nga ba talaga ng Biblia at history? Yan ang gusto kong tutulan mga kaibigan, o gusto kong patunayan na yan po ay hindi po katotohanan. Ano po yung batayan ko? Bakit ko sinabi na hindi po ito totoo? Na Iglesia Katolika ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang matibay na batayan ko mga kaibigan. Kung ang gamit nila ay Biblia at history para patunayan na sila nga po ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, now, patutunayan ko ayon sa Biblia rin at ayon sa history at bigyan natin ng lohika. Patunayan natin na hindi po Iglesia Katolika ang pangalan na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ano yung katibayan? Ulitin ko po. Gamitan natin ng Biblia, ayon sa Biblia, at ayon din sa history, dagdagan natin ng logic o lohika para patunayan na hindi po Iglesia Katolika ang pangalan na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Unang claim po ng Iglesia Katolika, sila daw ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Pero, ang pangalan na Iglesia Katolika, meron ba sa Biblia, mga kapatid at mga kababayan? Nasa Biblia po ba ang Iglesia Katolika? Para maniwala tayo na ito po ay tatag ng ating Panginoong Jesucristo? Isa po sa ginagamit ng ating mga kaibigan na Iglesia Katolika na referensya ayon sa Biblia na sila daw ang tatag ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa Mateo 16:18. Ano po ang sabi sa Mateo 16:18? Sabi po rito, "At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya." Wala tayong nabasang Iglesia Katolika sa talata na kanilang pinagbabatayan, kundi ang sinabi lamang po dito ng ating Panginoong Jesucristo, itatayo ko ang aking iglesia. Wala tayong mababasang Iglesia Apostolica Romana. Wala tayong mababasa mga kaibigan. Ayon sa kanilang referensya, ang nasa Biblia na pangalan ng iglesia, ito mga kapatid, yung nasa Biblia, ayon po dito sa
Unang Korinto Kapitulo 1 sa versikulo 2 na ganito po ang ating mababasa. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kanila at ating Panginoon. So maliwanag yung nakalagay sa iglesia na nasa Korinto. So ang tawag, iglesia na nasa Korinto. Mga kaibigan, iglesia ang tawag. Teka, yung Katoliko ay iglesia din eh. Maari yun ang tutol nila. Okay, dagdagan natin mga kaibigan. Dito sa unang Korinto 1 sa versikulo 1 rin, na ganito po ang ating mababasa mga kaibigan. Pansinin niyo po. Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo, na ating kapatid sa iglesia, ng Diyos. Saan? Na nasa Korinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. So dito, maliwanag na ang sabi, iglesia ng Diyos. Isa pang talata mga kaibigan, na hindi po kayang tutulan ng ating mga kaibigan, dito po sa unang Timoteo Kapitulo 3, dito sa versikulo 15. Maaring matagal nyo na itong mga alam, mga kapatid, no? Pero ito yung tutol o katunayan. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugalin nila sa bahay ng Diyos. Alin yung bahay ng Diyos na tinatawag? Na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Mas malinaw pa sa buwan, mas malinaw pa sa araw, mga kapatid, nang nakalagay iglesia ng Diyos na buhay, na ito daw yung haligi at saligan ng katotohanan. Walang mababasa iglesia katolika. Gaya ng sinasabi ng mga kaibigan natin. Tanong, kung totoo na Katoliko ang tinatag ni Kristo, bakit hindi Katoliko ang ginamit na pangalan ng mga apostol? Bakit hindi ito ginamit na pangalan ng Panginoong Hesukristo at ng mga apostol? Mga kaibigan, kailan lumitaw yung tawag na Iglesia Katolika o yung word na Catholic? Mga kaibigan, ito po ay unang ginamit noong 100 AD. Ang unang gumamit ay si Ignatius of Antioch. Patay na lahat ang mga apostol. Ibig sabihin, 110 years na nakalipas bago po nagkapangalan ang Iglesia Katolika o bago po lumitaw yung tawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana. 110 AD. Ang nakaraan, simula nung namatay na ang mga apostol. Sa makatuwid, hindi ito itinawag ng mga apostol. Ang alin? Yung Iglesia Katolika. Kaya, ayon sa Biblia, ang pangalan na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo ay Iglesia ng Diyos o Iglesia ng Diyos na buhay. Yan ang tunay na pangalan o tawag. Hindi Iglesia Apostolika Romana.
Ang tunay na iglesia hindi nakabase sa Roma. Yun ang isa nating tutol. Pangalawa, no? Una, kanina, mga kapatid, ay ang pangalang Iglesia Katolika ay wala sa Biblia. Napatunayan natin sa pamamagitan ng mga talata at sa pamamagitan ng history. Na ayon sa history ay 100 AD na nakaraan, patay na mga apostol, hindi tinawag ng mga apostol ang iglesia na itinatag ni Kristo na Iglesia Katolika. Kundi ang tawag ay Iglesia ng Diyos na nasa Biblia. At ikalawa, napatunay na hindi po Iglesia Katolika ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo dahil ang tunay na iglesia ay hindi nakabase sa Roma. Ito ang pinakamalaking batayan. Claim kasi ng mga Iglesia Katoliko, mga kaibigan, ay nasa Roma po ang sentro. Kasi nandun daw si Pedro. Yun ang sabi nila. Andun daw si Pedro eh. Si Pedro daw ang pumunta sa Roma and then nagtayo ng Iglesia Katolika. Tinawag Iglesia Katolika. Yan ang claim nila. Pero tayo po, mga kapatid, hindi tayo basta naniniwala sa sabi-sabi at sa kasaysayan. Kailangan gamitan mo ng Biblia at kasaysayan para mapatunayan mo kung ano talaga ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. I-check natin sa Biblia, mga kapatid. Saan unang umiral ang mga apostol? Saan unang umiral ang mga apostol? Basahin natin dito po sa Gawa 1. Tignan natin, mga kapatid, no? Gawa kapitulo 1 sa versikulo 4. Ano sabi? At palibhasay nakikipagpulong sa kanila si Jesus, ay ipinag-utos niya sa kanila, yung mga apostol, na huwag silang magsialis. Saan? Sa Jerusalem. Kundi, hintayin ang pangako ng Ama na sinasabi niyang, narinig ninyo sa akin. Nung si Kristo po ay pumataas sa langit, pinagbilin niya ang mga alagad, yung mga apostol. Huwag muna silang aalis. Saan? Sa Jerusalem. Hintayin muna nila yung pangako ng Ama. Yun po yung Espiritu Santo, mga kaibigan. Hintayin muna nila bago sila aalis. So, mayroon pong utos na huwag sila basta-basta pumunta kung saan-saan. Kundi manatili sila sa Jerusalem. Sa makatuwid, nung pumunta na po ang Panginoong Jesucristo sa langit, nanatili ang mga apostol doon sa Jerusalem. Ano pang patunay? Gawa pa rin, mga kapatid. Kapitulo 8, dito po sa versikulo 1, na ganito ang sinasabi. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. Si Esteban po ito. At ng araw na yaoy, nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia, saan? Na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. So ang iglesia, nung inusig ng mga manguusig, isa dyan, si Apostol Pablo, Saulo pa lang ang pangalan noon, mga kapatid. No? Inusig nila ang alin? Ang iglesia. Asan yung iglesia? Nasa Jerusalem pa rin. Hindi pa umalis. Yung mga apostol andun pa rin, mga kaibigan. Sa Galatia chapter 2 verse 9. Basahin natin dito po sa Galatia chapter 2 sa verse 9. Kung ano po naman ang sinasabi ng ating Apostol Pablo, kung asan ang iglesia. Ito, mga kaibigan.
At nang makita nila ang biyayang sa akin, si Pablo po nagsasalita dito, ay ipinagkaloob ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe, ni Santiago at ni Cefas at ni Juan. Sila na mga inaaring haligi upang kami ay magsiparoon sa mga hentil at sila'y sa pagtutuli. Pakinggan yung maigi mga kaibigan. Dito sa Galacia 2:9, si Pedro at saka si Santiago at saka si Juan, mga haligi ng iglesia, saan? Sa Jerusalem. Hindi sa Roma. Si Pedro, kasama niya si Santiago, si Juan, sila yung nagiging haligi, hindi lang si Pedro. Mga kaibigan, hindi lang si Pedro. Sila yung nagiging haligi o nagiging leader sa iglesia doon sa Jerusalem. Nanatili sila ron, mga kaibigan. At si Saulo o si Pablo, sila yung napunta sa mga hentil. Hindi si Pedro. Sa mga tuwid, hindi po naging leader ng iglesia ng Diyos si Pedro sa mga hentil, kundi si Apostol Pablo. So dito, medyo taliwas na po yung turo ng ating mga kaibigang sekta na nagkle-claim na sila daw ang tatag ni Kristo sa pamamagitan ni Apostol Pedro. Si Pedro ba ay napunta sa Roma, mga kaibigan? Biblia mismo ang magsasabi na hindi po sinabi na siya ay napunta sa Roma, kundi si Pedro ay nanatili sa Jerusalem. Basahin natin dito po sa unang Pedro, Kapitulo 5, sa versikulo 13. Ano naman po ang ating mababasa dito sa naturang talata? Binabati kayo ng nasa Babylonia na kasamang hinirang at ni Marcos na aking anak. Mangagbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Kaya kapayapaan nawa ang sumainyong lahat na nakay Kristo. Ang sabi lang dito mga kaibigan, sa unang Pedro ay binabati ko kayo ng nasa Babylonia. Babylonia po ang tawag, ano? Pero ito kasi yung patunay nila na yun daw ay Roma. Si Pedro daw ay nasa Roma, pero ang nakalagay sa Biblia ay Babylonia. No? Hindi po Roma. Ito ay isa sa mga pinagdidibatihan pa kung Roma yon o literal na Babylonia sa Iraq. Mga kaibigan. So yan po ay hindi pwede gamitin ng mga kaibigan nating Iglesia Katolika na si Pedro ay nasa Roma kasi ang bigkas dito ay Babylonia. Mga kababayan, no? Hindi po Roma. At sa ngayon ay wala pang patunay na yan po ay Roma. Sa kasaysayan mga kapatid at mga kababayan, noong 313 AD, lamang po naging legal ang Christianity sa Roma. Ulitin ko. Hindi po sa Biblia mababasa na mayroon pong Kristiyano sa panahon ng 100 AD o 96 AD or pababa.
Walang tinatawag doon sa Roma na Kristiyano. Nag-umpisa lamang po yung tawag na Kristiyano noong taong 313 AD. Naging legal ang Kristiyano doon sa Roma sa pamamagitan po sa kapangyarihan ni Emperador Constantine. 300 years na nakalipas bago naging Roman ang iglesia. Matagal ng panahon, wala nang mga apostol. Actually, ang tawag, mga kaibigan, ay mga alagad. Naging popular lamang po yung tawag na Kristiyano. Yan ay pinauso po ni Emperador Constantine. Kailan? Noong year 313 AD. Alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, si Kristo ay Hudyo. Mga apostol ay Hudyo. Bakit biglang naging Romano? Bakit naging biglang Romano? Ibig sabihin, may nagdagdag na after mamatay ang mga apostol. Kasi wala namang Romano ang tawag sa kanila ay mga Romano. Mga Kristiyano na Romano, mga kaibigan. Saan nila kinuha yon? Yan ang tinatawag natin dagdag. Parang botos lang lamang po yun Dagdag bawas Pangatlo, sa aral ng Iglesia Katolika na hindi natin makikita sa Biblia, mga kaibigan, ang claim nila, 2,000 years ang Iglesia Katolika. Kaya kami ang totoo dahil 2,000 years na kami. Kami ang tatag ni Kristo. Pwede halongkatin natin, mga kaibigan. Halongkatin natin. Yung aral ng Iglesia Katolika na hindi po ipinangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Ito'y aral lang ng Katoliko. Ano po yon? Dasal kay Maria. Dasal kay Maria. Pero noong 33 AD to 100 AD, wala yun Wala yun sa Biblia. Meron ba kayong mababasa sa Biblia na mga apostol ay nanalangin kay Maria? Sa Juan, ano ba sabi ng Juan? Kapitulo 14, dito po sa versikulo 13, na ganito po ang sabi ni Kristo. At ang anuman iyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuluwalhati sa anak. Hindi sinabi na, at anuman ang hingin ninyo sa pangalan ng aking ina na si Maria, hingin ninyo. Walang ganun Pero sabi po ni Kristo, anuman ang inyong hingin sa aking pangalan. So kay Kristo ka dapat manalangin, hindi kay Maria. Kailan lang nung lumitaw yung dasal kay Maria? Panahon ba ng 33 AD o 100 AD? Ayon sa kasaysayan, kung kailan nag-umpisa yung dasal kay Maria o panalangin kay Maria, noong 431 AD, Council of Ephesus. Yan ang sinasabi sa kasaysayan, mga kapatid. Kailan lang nag-umpisa? Noong 431 AD. Walang binanggit ng mga apostol kasi 110 AD, wala nang mga apostol. At wala silang nabanggit na kailangan manalangin kay Maria. O ano pa, mga kaibigan?
Aral ng Katoliko ay papa. Meron silang papa, mga kaibigan. Si Pedro po ba, mga kapatid, ay tinawag na papa? Kasi yung mga aral ng mga Iglesia Katolika, yung papa, hindi po pwede mag-asawa. Hindi pwede mag-asawa eh. Bakit? Si Pedro po, may asawa. Babasahin natin sa unang Korinto, kapitulo 1, kapitulo 9. No? Sabi po rito sa unang Korinto, kapitulo 9, sa versikulo 5. Ganito ang sabi, wala baga kaming matuwid na magsipagsama ng isang asawa na sumasampalataya gaya ng iba't ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at ni Cephas. Yung Cephas dito, mga kaibigan, ay si Pedro po yan. Kung si Pedro ang unang naging papa sa Roma, ibig sabihin walang aral si Pedro na bawal mag-asawa. Bakit yung mga Iglesia Katolika, yung papa nila, lahat ng mga pare ay walang asawa at bawal? Kailan po nag-umpisa yung tawag na papa? Ayon sa kasaysayan, mga kaibigan, noong 606 AD, sa pamamagitan ni Boniface III, siya yung unang tinawag na papa. Si Boniface III. Yan ang sinasabi sa kasaysayan, mga kaibigan. Kaya hindi po totoo na si Pedro papa sa Roma. Hindi. Wala nun. Yung purgatorio, isa pa sa mga aral ng mga kaibigan nating mga Katoliko ay purgatorio. Sa Biblia po ay wala tayong mababasang purgatorio. Tinitiyak ko yan. Yung mga taga-punto por punto, sabi nila, meron kaming mababasa kasi yung purgatorio, hindi naman salitang Tagalog yun. Ito, hindi naman ito pang aatake, mga kaibigan. Ito lamang po ay pagtutuwid. Kailan lumitaw yung aral ng purgatorio? Noong 1274 AD, ang tagal na. Matagal na, wala na. Kahit yung mga kabaong ng mga apostol, wala na. Saka lang lumitaw yung aral na purgatorio. Mga kaibigan. Miski nga si Jose Rizal, hindi naniniwala na may purgatorio. Kaya nga pinatay Dahil ipinipilit nila yung purgatorio, mga kaibigan. Yung aral ng Iglesia Katolika na bayad sa misa, sa binyag. Bakit kailangan may bayad ng binyag o bautismo o misa? Bakit kailangan magbayad ka sa misa? Bakit magbayad ka sa napapakinggan mong aral? Kaya yung mga si Darwin Gitgano, mga kaibigan, ay kung mag-seminar yan ay may bayad Bakit? Meron bang bayad? Ayon sa Biblia? Basahin natin sa Mateo 10. Alam naman po nila ito Pero bakit hindi nila ipinapangarap? Ang katwiran nila, mga kaibigan, ay pambayad daw sa kuryente, sa tubig. Isang araw lang naman yun. Ba't ang laki? Yan. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Kaya kung magkakandak ka ng seminar, convention, parang ganon, yung mga ano yun, huwag kang magpabayad.
Dahil ang salita ng Diyos ay hindi po binebenta. Yung bayad sa misa, mga kaibigan, wala sa mga apostol yon, hindi nila aral yon. Nag-umpisa lamang po yung bayad sa misa at bayad sa binyag o bautismo noong 400 AD. Doon lang nagsimula yung aral na yon. Kaya hindi po aral ng Biblia po yon, mga kapatid, no? O yung rebulto at saka imahen. Yung mga kaibigan natin, mga Iglesia Katolika ay meron po silang mga rebulto, mga imahen, na yan naman po ay pinagbabawal ng Biblia, mga kaibigan. Dito po sa libro po ng Gawa, meron pong sinasabi sa Apostol Pablo dito sa 17 sa versikulo 29. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng mga tao. Ibig sabihin, hindi po gumawa ng mga apostol ng larawang inanyuan tapos nilagyan ng ginto, pilak, bato o inukit ng mga matatalinong tao. Wala po noon. Kasi simula't-simula pa, nung panahon pa ng mga Israelita ni Moises, mga kaibigan, doon po sa Exodus chapter 4 verse 5, chapter 20 verse 4 hanggang 5, bawal po gumawa ng larawang inanyuan. Ang katwiran ng mga Katoliko ay hindi naman po yan larawan ng mga Diyos-Diyusan yan eh. Yan ay larawan naman ng Panginoong Jesucristo, larawan ni Maria. Pero ang nakalagay po sa Biblia, mga kaibigan, kahit anong anyo o kawangis man ng anyo, nasa langit, sa lupa, sa ibabaw ng sa ilalim ng lupa, sa tubig, kahit anong anyo. Ibig sabihin, kahit anong larawan, pati larawan ni Maria, ay hindi po pwede. Katwiran na naman nila, ay bakit ikaw nagpapagawa ka ng larawan ng tatay mo? Iba naman po yun eh. Yung ginawa po ninyong larawang inanyuan ni Maria, dinadasalan nyo, binibigyan nyo ng korona, iprinoprosesyon po ninyo, dinadasalan po ninyo, binibigyan nyo ng kandila. Yung larawan naman ng anak mo, yung tatay mo, hindi mo naman ginaganon eh. Ibang usapan po yon, mga kaibigan. No? Kailan lang nagsimula yung aral na gumawa ng rebulto? Yung mga apostol po ba ay gumawa ba sila ng mga rebulto? Inatake nga nila yung mga gumagawa ng rebulto eh. Kaya nga sabi po ni Apostol Pablo, yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato o ng inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Hindi naman sinabi dito, hindi katulad ng Diyos-Diyusan ni Baal, Diyos-Diyusan ni Beelzebub. Wala naman eh. Kundi, na inukit ng kabihasnan ng katalinuhan ng tao. Sa mga tuwid, kung ano yung naisip ng mga taong itsura, tapos ginawa mong larawan ni Kristo, hindi mo naman alam kung ano larawan ni Kristo, wala yon, mga kaibigan. So maliwanag, no? At kung ang Katoliko, ang tatag ni Kristo, bakit yung aral nila wala naman sa Biblia? 300 to 120, 300 to 1200 years, bago lumitaw, yung mga aral nila. O ngayon, masama ba tayo kung sinasabi natin yon? Ayon naman sa Biblia at saka ayon naman sa history ang ginamit natin pantutol. Ang tunay na iglesia ay hindi nagbabago ng aral. Tama po yon. Sabi ni Pablo doon sa libro ng Galatia 1:8, kahit ang anghel
na mula sa langit ay mangaral ng ibang ebanghelyo. Maliban sa ipinangaral namin sa inyo, sabi ni Pablo, ay matakwil o sumpain. So kung meron daw mangaral ng ebanghelyo na iba doon sa ipinangaral ng mga apostol, matakwil. Nakita natin, napakarami na pong aral ng mga Iglesia Katolika na hindi po aral ng mga apostol. Yan lamang po ang patunay na hindi po talaga sila yung tatag ni Kristo, kundi clinic-claim lamang po nila. Si Pedro, hindi siya yung unang papa. Tulad sa claim ng mga Iglesia Katolika, doon po sa Mateo 16, verse 18. Nang sabi daw dito, sa Mateo, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Yun ang kanilang katwiran. O, tignan mo, sabi nila, si Pedro ang pinagtayuan ng iglesia. Si Pedro ang puno ng iglesia. Ay mali po. Tama. Si Pedro ay tinatawag na bato. Pero hindi ibig sabihin siya ang papa o ulo ng iglesia. Tinawag si Pedro, hindi tayo tutol. Tinawag na bato. Pero hindi lang si Pedro, lahat ng mga apostol, mga kaibigan. Kasi yung ibig sabihin ng bato, sila yung haligi ng katotohanan, saligan ng katotohanan. Pero ang foundation, hindi si Pedro. Yung mga alagad, sila yung mga haligi. Sila yung patibayan ng iglesia. Pero si Kristo ang pangulong bato sa panulok. Ayon sa Efeso 2:20. Si Kristo ang panulok na bato. Pati yung mga apostol, yung mga propeta, doon sila nakasalig. Basahin natin mga kaibigan. Mas maganda. No? Sa Efeso 2, versikulo 20, na ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol. Sino yon? At ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Na sa kanya si Kristo ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Si Kristo yung kinatayuan ng iglesia, hindi si Pedro. Bato man si Pedro, pero ang ibig sabihin ng bato ay haligi at saligan ng katotohanan. Sila yung pinakahaligi, pero si Kristo yung foundation ng iglesia. At kailanman ay hindi mabubuwag dahil si Kristo po ang puno. Doon po sa libro ng unang Korinto 3:11, basahin natin mga kaibigan. Gusto kong basahin 3:11, sabi po rito, sapagkat sino man ay hindi makakapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalagay na ito'y si Kristo Jesus. Pero ba bang tutol dyan mga kapatid? Si Kristo ang pinagsasaligan ng iglesia. Wala nang iba. Bakit ginawa mo si Pedro? Bakit ginawa mo yung mga papa? At bakit doon sa Roma? Ang foundation. Samantalang ang nasa Biblia ay sa Jerusalem. So maliwanag na pagtutol po yun. Lahat ng mga apostol tinatawag na bato. Dito sa Gawa, sa talata kapitulo 15 sa versikulo 13, medyo mahahaba po ito mga kaibigan. Sa Jerusalem, sa konsilyo ng Jerusalem, si Santiago ang nagdisenyo, hindi si Pedro. Kung papa si Pedro, bakit hindi siya final say o bakit hindi siya yung basahin natin. At nang matapos na silang magsitahimik, ay sumagot si Santiago. Ito yung meeting.
ng mga apostol. At ang naging final say o kahuli-huli ang nagsalita para mag-conclude o magsara na para bagang siya yung pinakamataas, si Santiago, na sinasabi, mga kapatid, pakinggan ninyo ako. O ba't hindi si Pedro, mga kaibigan, ang nagsalita dyan? Dahil dito, ang hatol ko, sabi ni Santiago, ay wag nating gambalain yaong mga hintil ay nangagbalik loob sa Diyos. So si Santiago ang nagsara. Siya yung nagiging final say. Ba't hindi si Pedro? Kung si Pedro po ang tinatawag na puno ng iglesia. Doon kasi sa Galacia, mga kapatid, maliwanag, hindi si Pedro ang ulo ng iglesia. Sino? Sa Galacia 2, sa versikulo 11 hanggang 14, ganito ang sabi, ngunit nang dumating si Cephas sa Antioquia, ay sumalangsang ako sa kanya, sabi ni Pablo, ng mukhaan, sapagkat siya ay nararapat hatulan, sapagkat bago nagsidating ang ilang mula kay Santiago, ay nakisalo siya sa mga hentil. Ngunit nang sila'y magsidating na, siya'y umurong at humiwalay sa mga hentil. Palibhasa ay natatakot sa mga pagtutuli. At ang mga Hudyo ay nangagpakunwari rin namang kasama niya. Ano pat pati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari. Ngunit nang aking makita na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo, sinabi ko kay Cephas sa harap-harapan nilang lahat, kung ikaw ay Hudyo, ay namumuhay gaya ng mga hintil at di gaya ng mga Hudyo, bakit mo ipinipilit ang mga hintil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? So, tinutulan niya, no? Bakit si Pablo po ang parang namuno na may authority at pinagalitan si Pedro kung talaga si Pedro po ang puno? So, dito pa lang, mga kaibigan, ay wala na tayong nakikita na si Pedro talaga ang puno ng iglesia. No? Kundi si Pedro po ay isa lamang po sa mga apostol at naging haligi noong 300 years, wala pang papa sa Roma. Ang tawag ay mga obispo. Pantay-pantay yung pope na title, ay pantay-pantay po yung title na obispo, at yung pope na title noong 600 AD lang naging exclusive sa Roma. Sa makatuwid, naging official na tawag lamang po yung Papa noong 600 AD. Ibig sabihin, ang unang tawag sa mga Katoliko nung araw, yung mga bishop o obispo, pantay-pantay po yon ayon sa history. Pero lumipas na 600 AD ay meron na pong mas mataas, yun na po yung Pope o Papa. Yan po ay tutol po sa Biblia yan mga kaibigan mga kapatid. So, dito mga kaibigan, nakita natin na hindi po talaga Iglesia Katolika ang pinakamatibay na batayan na gusto ko pong gamitin, mga kaibigan, sa unang Timoteo Kapitulo 4 sa versikulo 1 hanggang 3. Sa huling panahon, meron pong sinasabi na may mga magsisitalikod sa iglesia. Pero hindi sa iglesia ng Diyos. Hindi sa Iglesia Katolika. Yung totoong iglesia, may hula na may magsisitalikod doon sa
original na iglesia ng Diyos. Yung totoong iglesia, mayroon pong tatalikod, mga kaibigan. Bakit maraming tatalikod doon sa iglesia ng Diyos na itinatag ng Panginoong Jesucristo? Kasi may lilitaw na magliligaw sa kanila. Yun po yung sinabi ni Kristo doon sa Mateo 24. May lilitaw na liligaw sa kanila, at dahil sa pangliligaw ng mga lobo, may mga magsisitalikod sa iglesia. Ang gamitin nila, aral daw ng demonyo. Ayon doon sa unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3, kung ano po yung aral ng demonyo, na gagamitin nila para tatalikod yung mga iglesia, mahihikayat nila, mahahatak nila mula sa iglesia ng Diyos, dadalhin palabas, ang gagamitin nila, aral ng demonyo. Ano yung aral ng demonyo? Ayon po kay Pablo, doon sa unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3, na ipinagbabawal ang mag-asawa. At kailangan silang lumayo sa lamangkati. Ayon sa Biblia, ayon sa history, mga kaibigan, sino yung mga gumagawa ng ganon? Yung sinong may aral ng ganon? Di ba natin nakikita, mga kaibigan, tuwing Biyernes Santo ay bawal kumain ng karne? Wala ba kayong napapansin na lahat ng mga pare ay hindi po nag-asawa? Yan po ang ating masasabi dito. Kaya kung basahin natin, kahit pa doon sa Gawa, mahaba lang kung basahin natin lahat, no? Sa Gawa 20, versikulo 21, 29 hanggang pababa, 30, sabi ni Pablo, may mga lobo na papasok sa kawan doon sa iglesia ng Diyos. May manggagaling sa labas, papunta doon sa loob ng iglesia, magiging lobo at manghihikayat doon ng tatalikod. Yan po totoo. Basahin natin, mga kaibigan. Dito sa libro po ng Gawa 20, sa talatang 29 hanggang sa 30, na ganito ang sabi, aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan, at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang mangagdala ng mga alagad sa kanilang hulian. May babala po si Pablo na kung saan mayroon daw lilitaw na ganid na lobo papasok at hindi niya patatawarin ng mga kawan. At mula doon sa kawan, hahatak siya, yung lobo, na magiging kasama niya para tatalikod. Kaya kung Katoliko ang itinatag ni Kristo, bakit sila mismo yung kinatuparan ng hula na may mga magsisitalikod dahil sa lobo? Sila naman po yung tinatawag na lobo dito, mga kaibigan Kaya, makikita natin, mga kapatid, kung ano talaga ang katotohanan. Ayon sa Biblia at ayon sa history ng referensya, napatunayan natin na hindi po Iglesia Katolika ang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tunay na iglesia, mga kaibigan, itinatag sa Jerusalem. Doon nag-umpisa yung iglesia na itinatag ng mga apostol. Kaya sana po, mga kaibigan, ay makita natin, mapansin natin ang mga bagay na ito para hindi po tayo malilang, kasi ang purpose po natin ito hindi para siraan, hindi para umatake, kundi sinasabi lang natin yung buong katotohanan. Sa
buhay na walang hanggan doon sa langit, sa lugar na kung saan ay makakaramdam ka ng pahinga, walang sakit, buhay na walang hanggan, nakakagaan po ng pakiramdam. Doon mo mararanasan yung pahinga na hindi mo lubos naramdaman sa buhay mo. Si Kristo po ang magbibigay ng lahat ng yan. Sa Mateo 11:28 hanggang 29, sabi ni Kristo, hali kayo at pagpapahingain ko kayo. Napapagal ka na sa mga maraming mga kasalanan, kung ano-ano mang mga pagsubok sa buhay. Lumapit ka kay Jesus. Siya yung magbibigay ng kapahingaan, kaginhawaan, magbibigay na walang hanggang buhay. Sana makita po ninyo yung aking hangarin. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasubaybay. Hanggang sa susunod po dito sa ating programang Expose the Truth. Sa pangalawa po mga kaibigan, dagdagan natin ang mga bagay na ito. Kung ano po yung mga napakinggan natin, yun ay mga pasimula lamang po. Dagdagan natin ng mas marami at mas malalalim pa tungkol po sa iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po hanggang sa muli dito sa ating programang Expose the Truth.